Good morning po sa lahat. Medyo mahina. Magandang umaga po. Ayan, find your seat, classmates. Alright, maayong aga sa tanan. Good morning and annyeonghaseyo, konnichiwa. Okay, settle down na po tayo. Andyan na po ba ang lahat? Ready na po ba? May mga nagachika-chika pero okay lang po yan. And everyone settle down, find your seat. Ayan, may mga papunta pa, mga binibini, pasok lang po kayo. At ayan, at medyo okay na tayo, no? So nakapag-almusal na po bang lahat? Nakapagkape na po ba? Okay. Medyo malamig-lamig na, no? Naamoy na natin ang simoy ng Pasko. Yung iba, parang hindi pa nakapagpariban, pero may next week pa. Or, alam ko may mga nakaschedule mamaya eh. So anyway, good morning po and welcome sa ating Sunday service. Welcome to Church on the Rock. At batiin po natin ang ating mga katabi, left and right. Good morning. Kung meron po tayo mga unfamiliar faces, welcome them. Feel the warmth. Yan, good morning. Kamay-kamay. Abi, pwede po ba tayong tumayo at kamustahin natin ang bawat isa? May mga bago po tayo sa iba dyan. Welcome po natin. Ayan, pahag-hag pa. Okay, very good po. Ayan, bati-bati tayo. Malay mo, maambunan. Ayan, so sa pagpapatuloy po ng ating Sunday service, sa ating pagsamba ay tayo maging ready at maging bukas ang ating puso't isipan sa pag-correct ng Panginoon. Let's open our hearts sa mga words ng Panginoon and let the Holy Spirit guide us today. And as we start our Sunday worship, tayo po ay tumayo at i-acknowledge natin ang presensya ng Panginoon at importante ay unahan natin sa panalangin. Tama po ba? And ihahatid po sa atin ang ating congregational prayer ni Brother June Santellan. Hallelujah. Ako ang worship leader. Good morning. Maganda pong umaga sa lahat mga kapatid. Tayo po sandaling manalangin at manahan sa presensya ng ating Hallelujah. Oh Jesus. Panginoon, salamat sa napakagandang umaga muli, Panginoon, na iyo pong binigay sa amin. Panginoon, naming makapangyarihan sa lahat na malikha ng langit at lupa. Panginoon, sa umagang ito, pinapasalamat po namin sa inyo, Panginoon, muli ang pagising mo sa aming buhay, Panginoon. Na pinayagan mo dumilat ang aming mga mata, Panginoon, at makita ang kagandahan ng iyong nilikha, Panginoon. Panginoon, sa buhay na ito, Panginoon, hinihingi namin ang kapatawaran ng aming mga pagkakasala, Panginoon, ang aming mga pagkukulang, ang mga hindi kaaya-ayang nakita mo sa amin, Panginoon, ang hindi ka namin napasaya, Panginoon, at higit sa lahat, Panginoon, ang hindi namin na ibahagi ang iyong kagandahang balita, Panginoon, ang kagandahan ng iyong kaligtasan na gustong ibigay sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Patawad, Panginoon, at hindi namin ito na ibahagi sa iba, Panginoon. Panginoon, sa buhay ng bawat isa, Panginoon, na inyo pong tinawag sa lugar na ito. Sa buhay ng nasa music team, Panginoon. Sa buhay ng aming mga pastor, Panginoon. Sa buhay ng aming Pastor Rolando at Pastora Teresa, Panginoon. Sa iyong mga kamanggagawa, Panginoon, na ginagamit mo from yapak, balabag, hanggang manok-manok, Panginoon.
Salamat, Panginoon, sa buhay ng bawat isa na ito, Panginoon, na patuloy mong pinapalakas ang kanilang espiritu, Panginoon, ang buhay espiritu, Panginoon, ang kanilang mga physical na pangangatawan, Panginoon. Panginoon, salamat sa iyong kapangyarihan, sa iyong pagmamahal, sa banal na dugo mo, Panginoon, na patuloy mong ginagamit ang buhay ng bawat isa, Panginoon. At dito rin po, Panginoon, sa lugar na ito, balutin kami ng inyong pagmamahal. Balutin ng banal na dugo ng inyong anak na si Jesucristo ang lugar na ito, Panginoon. Kasama ng libu-libong anghel na aawit, sisigaw, Panginoon, sasayaw, upang patuloy namin na maisigaw na ikaw ang Diyos na buhay, na ikaw ang Diyos na makapangyarihan, na magbibigay sa amin ng kaligtasan. Oh, hallelujah! Panginoon, sa araw na ito, katagpuin kami, Panginoon, na inyong salita, Panginoon, na ang kalagitnaan naman, Panginoon, ay ikaw ang aming makita, Panginoon, sa mensahero mo sa araw na ito, Panginoon. Ang inyo pong liwanag ang aming makita, Panginoon. Ang inyo pong kalagitnaan, Panginoon, na nababalot kami ng inyong kapangyarihan. Panginoon, salamat sa lugar na ito. Patuloy ka naming itataas sa buhay ng bawat isa. Patuloy ka naming itataas ng may pagmamahal, Panginoon. Panginoon, salamat sa iyong mga pangako. Patuloy kaming mananahan sa inyong pangako, Panginoon, at sa inyong sarili. Panginoon, itaas ka sa buhay ng bawat isa. Ito ang aming samot panalangin sa tanging pangalan lamang po ng anak na si Jesus. Amen. Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. As we gather today, sama-sama po nating namnamin ang presensya ng Panginoon. Sama-sama po nating alalahanin ang kanyang kabutihan sa umaga na ito. Hallelujah. Let the lyrics of this song be the prayer of our hearts. Thank you, Jesus. As we gather, may your spirit work within us. As we gather, may we glorify your name. Knowing well that as our hearts begin to worship, we'll be blessed because we've came. We'll be blessed because we've came. As we gather, As we gather, may your spirit work within us. As we gather, may we glorify your name. Knowing well that as our heart begins to worship, we'll be blessed because we came. We'll be blessed because we came. the steadfast love, The steadfast love of the Lord never ceases. His mercy never come to an end. they are new. They are new every morning. New every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. The steadfast love of the Lord never
gather, may your spirit work within us. As we gather, may we glorify your yes, Lord. Knowing well that as our hearts begin to worship, we'll be blessed because we can. We'll be blessed because we can. The steadfast love, the steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. They are new every morning. They are new every morning. New every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy Continue to worship the Lord. For with God, nothing is impossible. Amen, church? Hey! Hallelujah! Come on, clap your hands. All things are possible. Almighty God, my Redeemer, my hiding place, my safe refuge. No other name like Jesus. No power can stand against you. My feet are planted on this rock, and I will not be shaken. My hope it comes from you alone, my Lord and my salvation. Your praise is always on my lips. Your word is living in my heart, and I will praise you with a new song. My soul will bless you, Lord. You fill my life with greater joy. Yes, I delight myself in you, and I will praise you with a new song. My soul will bless you, Lord. Almighty God, my Redeemer, my hiding place, my safe refuge. No other name like Jesus. No power can stand against you. My feet are planted on this rock, and I will not be shaken. My hope it comes from you alone, my Lord and my salvation. Come on! Your praise is always on my lips. Your word is living in my heart, and I will praise you with a new song. My soul will bless you, Lord, in my life. You fill my life with greater joy. Yes, I delight myself in you, and I will praise you with a new song. My soul will bless you, Lord. When I'm weak, you make me strong. Yeah.
for in the power of your name. Everybody Come on. sing. All things are possible. Yes. All things are possible. Let's shout Let's it. declare. All things are possible. Yes, Jesus. All things are possible. Your praise is always on my lips. Your word is living in my heart. And I will praise you with a new song. My soul will bless you, Lord, in my life. You fill my life with greater joy. Yes, I delight myself in you. And I will praise you with a new song. My soul will bless you, Lord. Your praise is always on my lips. Your word is living in my heart. And I will praise you with a new song. My soul will bless you, Lord, in my life. You fill my life with greater joy. Yes, I delight myself in you. And I will praise you with a new song. My soul will bless you, Lord. When I'm weak, you make me strong. Come on! When I'm poor, I know I'm rich, for in the power of your name. Come on, let's declare. All things are possible. We believe. All things are possible. Shout it! Yes. All things are possible. Hallelujah. All things are possible. All things are possible. Come on, Trey. All things are possible. All things are possible. Yes, we believe. All things are possible. All things are possible. One more time. All things are possible. All things are possible. Yes, Jesus. All things are possible with you, Lord. Hallelujah. Ang lahat ng pinagaling, ang lahat ng pinalaya ng Panginoon ay malayang sasamba, aawit sa Diyos. Hallelujah. 1, 2, 3. Yes. Woo. Malaya, malayang, malayang, malaya. Malaya, malayang, malayang, malaya. Yes, Lord. Malaya, malayang, malayang, malaya. Malaya, malayang, malayang, malaya. Ang Diyos. Ang Diyos sa buhay ko'y gumawa. Naranasan ang kanyang himala. Sa sakit at karamdaman ako'y pinalaya. Ang kasalanan at ang kalungkutan ay ginawi niya. Ang lubusan, kapangyarihan ng Diyos ay aking nararanasan. Minsan pa malaya. Malaya, malayang, malayang, malaya. Woo! Yes, Lord. Malaya, malayang, malayang, malaya. Malaya tayong sasayaw sa Diyos. Malaya, malayang, malayang, malaya. Hallelujah. Malaya, malayang, malayang, malaya. Come on! 1, 2, 3. Ang Diyos sa buhay ko'y gumawa. Naranasan ang kanyang himala. Sa sakit at karamdaman ako'y pinalaya. Yes, salamat sa Diyos. Ang kasalanan at ang kalungkutan ay ginawi niya ng lubusan. Kapangyarihan ng Diyos ay aking nararanasan. Ang Diyos sa buhay ko. Ang Diyos sa buhay ko'y gumawa. Naranasan ang kanyang himala. Sa sakit at karamdaman ako'y pinalaya. Come on, let's bless the Lord! Ang kasalanan at ang kalungkutan ay pinawi niya ng lubusan. Kapangyarihan ng Diyos ay aking nararanasan.
sakit at karamdaman ako'y pinalaya. Ang kasalanan at ang kalungkutan ay binawi niya ng lubos. At kapangyarihan ng Diyos ay aking nararanasan. Sabay-sabay tayo! Malayang sumigaw, malayang sumayaw, malayang lumutang, 1, 2, 3! malayang lumipad. Again! Malayang sumigaw, malayang sumayaw, kapangyarihan ng Diyos ay aking nararanasan. Minsan pa, sabay-sabay! Malayang sumigaw, yeah! Malayang sumayaw, 1, 2, 3! malayang lumayaw, Yes, yes, yes! malayang lumipad, malayang sumigaw, malayang sumayaw, kapangyarihan ng Diyos ay aking nararanasan. Sabihin mo, kapatid! Kapangyarihan ng Diyos ay aking nararanasan. Yes, Lord! Kapangyarihan ng Diyos ay aking nararanasan. Kapangyarihan ng Diyos ay aking nararanasan. Yes, Lord! More power, Lord! Your power is made to be perfect in our weaknesses, Lord. Oh, thank you, Jesus. I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. I just want to speak the name of Jesus. Every dark addiction start to break, declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadow. Burn like a fire.
Jesus from the mountain, Jesus in the street, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Oh, oh, oh. Shout Jesus from the mountain, Jesus in the street, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Shout Jesus, shout Jesus from the mountain, Jesus in the street, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Your name is power, your name is healing, your name is life. Break every stronghold, shine through the shadow, burn like a fire. Your name, Lord, your name is power, your name is healing, your name is life. Break every stronghold, shine through the shadow, burn like a fire. Shout Jesus from the mountain, Jesus in the street, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Shout Jesus, shout Jesus from the mountain, Jesus in the street, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Itataas ang ngalan mo, Hari ng buhay ko. Ako'y sumasamba, O Diyos, dakila ka. Itataas ang ngalan mo, Hari ng buhay ko. Ako'y sumasamba, O Diyos, dakila ka. Dakila ka, lahat ay awitan ka, pagkat dakila ka, O Diyos, dakila ka. Come on, church! Oh, oh, oh. Dakila ka, lahat ay awitan
name we pray. Amen. Palakpakan po natin si Lord. Amen. Dakila ang ating Diyos. Abi, isang malakas na palakpak para sa ating buhay na Diyos. Amen. Ayan po, sa pagpapatuloy ng ating pagsamba, ay meron po tayong mga konting announcements. So, mayroon po tayong mga house churches from Yapak to Manok-Manok, at i-mention ko po. From Galieto Residence, meron po tayo doon. Meron din tayong house churches sa Ambulong, sa Villajo Residence, SCPA Boracay, meron tayo sa Angol, Manok-Manok Proper, Cloud Residence, Movenpick, at Q Lodge. So sa ating Women's Fellowship, every Tuesday po yan, 6 p.m. at ang venue po natin ay kila Ma'am Karen Cloud Residence po. And then we also have our Men's Fellowship every Wednesday at 6 p.m. at ang ating venue is nasa De Los Santos compound. So we also have our midweek service every Thursday from North Area, Hagdan, and South Area House of Worship, Ambulong, 6 p.m. onwards. So meron din po tayong children's ministry and feeding. And to those who are willing to pledge and sponsors, pakilagay lang po sa inyong mga stewardship slips and others to indicate the feeding and amount. You can also po volunteer. And also we have water baptism as soon as you decide and desire. And contact lang po sila Ate Sheena, sila Kuya Joey. Also, every Saturday, we have our corporate prayer meeting every Saturday, 10 a.m. to 12 noon. Ang venue naman po ay na kay Brother Russell and Sonalyn Galieto. And, thank you po. And discipleship training, meron din po tayo for further announcement. Then, huwag din po natin kalimutan i-like, i-share ang ating page, Church on the Rock, Boracay, Assemblies of God sa ating every social media platform. MM33 as celebratory vision of the worldwide Assemblies of God, 1 million new churches in the whole world. So meron tayong OHB, Operation Home Base, every house of God, bawat tahanan ay sambahan. So meron din tayong OMG, One Mission Giving, vision supporting our missionaries and church planters sufficiently every month, home and abroad. So, ang goal po natin is at least 50 pesos a month. So, Aquiano New Testament Bible, available, 200 pesos lang po ito. So, kung gusto nyo pong mag-purchase ng Aquianon Bible natin para lalo nating maintindihan ang salita ng Panginoon sa ating local na dialect, please contact lang po si Brother Joey and si Ate Sheena. So meron po tayong Zone 2, Women and Men's Joint Fellowship. Malapit na, December 7 at Malay Assemblies of God. So para din po sa ating annual Thanksgiving, malapit na din po. Sa December 15, ang ating theme ay, wait lang po, medyo Confianza in Cristo or Confidence in Church. Mamma mia. Ating boho attire or for attire and for men, either boho or formal attire. Search nyo na lang po yung mga inspiration ng boho team. Naka-flash naman. Ayan, ganyan po. So, tapos meron po tayong contribution for family ay 100 pesos per adult. Ayan, tapos announce ko din po at i-welcome natin ang ating mga first-timers. And if you are there, and palakpakan natin sila and let us welcome them. So, si Miss, pasensya na po kung hindi ko mababasa naman. Carly Inog. Miss Carly? Carly po ba? Pasensya na po.
Welcome po. Asan po kayo? Kaway-kaway naman po. Ayan. So, we also have Miss Elizabeth Arca from Cagayan. Hi, ma'am. Welcome po. Yeah, the beautiful ma'am right there. And also, we have Vivian Saban from Cebu. Maayong aga, ma'am. And then we also have Miss Merly Arca and Marites Arca from Cavite naman po ito. Magandang umaga po sa inyo. Mayetsi Kapulong from Dagupan City. Wow! Mukhang malalayo ang nararating. Joy Samaniego. Joy Samaniego from Caloocan. Wow! Taray. Welcome po sa Church on the Rock. Si Miss Jinky Algaba from Caloocan City. Hi, ma'am. Welcome po. And si Sir June Samaniego from Caloocan din po. Ayan, hi sir. Welcome po sa Church on the Rock at nagagalak po kami at kayo narito. So sa pagpapatuloy po ng ating pagsamba sa Panginoon ay ihanda po natin ating mga puso para sa ating stewardship na ihahatid sa atin ni Miss Rizal from Boracay. Alam mo kung saan, no? Amen. Muli, good morning po sa ating lahat. Sige po. Buksan po natin ang Deuteronomio. Ano ako, nanibago ako, Ganda. Deuteronomio 15:10. Magbigay kayo sa kanila ng bukal sa loob. Kung gagawin ninyo ito, pagpapalain kayo ng Panginoon na inyong Diyos sa lahat ng inyong ginagawa. Amen. Napakasimple na naman po ang gusto na sabihin ng Panginoon na magbigay po tayo para sa Diyos at para sa ating kapwa na bukal po sa ating mga puso. Amen. Kasi ito po ang nais ng Diyos sa atin. Alam mo, napakaganda po yung promise ng Panginoon dito sa last. Na pagpapalain po tayo sa lahat ng ating ginagawa at sa lahat po ng aspeto ng ating buhay. Tatsak po na asahan po natin ang pagpapala ng ating Panginoon. Kung bukal po sa ating mga puso, ang ating ginagawa para sa Diyos, ang ating pagbibigay para sa Diyos at para sa kapwa. At naway po ay patuloy po tayo na ating mga puso ay may pusong mapagbigay, mapagmahal, may passion, no? Dahil yan po talaga, puso po talaga ang tinitingnan ng Panginoon. Ang lahat ito po, at siya po ang nakakaalam niyan. Kaya nga po, hindi po kailangan ng Diyos ng pera. Ang kailangan po ng Diyos ay ang ating katapatan at pagsunod sa kanyang mga salita. Amen. Hallelujah. Tayo po ay manalangin. Father God in heaven, Lord, muli, maraming salamat, Panginoon, Lord God, na muli kami, Panginoon, nagkatipon, Panginoon, upang ikay purihin at sambahin sa oras na ito. Lord, tunay nga, Panginoon, Lord God, na ang gusto mo, ang nais mo sa amin, Panginoon, Lord God, ay aming mga puso, Panginoon, na pusong may pagmamahal, bukal, Panginoon, Lord God, at may pusong katapatan at may pagsunod sa iyong mga salita, Panginoon. Dahil ito ang nais mo sa iyong mga pinili at mga anak, Panginoon, Lord God. Naway, Panginoon, dalangin namin na patuloy namin itong magawa, Panginoon. Paging consistent ito, Panginoon, hindi kapag gusto lang namin, kundi ito talaga gagawin. Dahil ito, Panginoon, ang sinabi mo sa iyong mga salita. Lord, naway patuloy mo, Panginoon, ang aming mga puso, Panginoon, Lord God, na magkaroon ng pagmamahal sa aming mga kapwa, Panginoon, Lord God, na patuloy kami, Panginoon, Lord God, na kahit kami may kawalan din, Panginoon, pero, Panginoon, Lord God, pinipili pa rin namin, Panginoon, na tumulong, Panginoon, sa iba, Panginoon. Lord, maraming salamat, Panginoon, Lord God, sa patuloy mong pagpapala, Panginoon, sa amin. Tunay nga, Panginoon, napakasarap, Panginoon, na yung promise, Panginoon, Lord God, na kami, Panginoon, ay iyong pagpapalain sa lahat ng bagay, Panginoon, Lord God.
Basta't gagawin lang namin, Panginoon, ang nais mo at ang iyong kalooban, Panginoon, sa amin. Salamat po, Panginoon, sa patuloy mong pagpapala sa amin, Panginoon, at patuloy mo rin pagpalain, Panginoon, ang aming mga pinagkakakitaan, Panginoon, Lord God. Kung anong meron kami ngayon, ang lahat ng ito, Panginoon, ay nanggaling sa iyo, Panginoon, Lord God. Wala kami, Panginoon. Ito'y lahat sa iyo, Panginoon. Kaya marapat lamang, Panginoon, na ibalik ito sa iyo, Panginoon, Lord God. Hallelujah. Lord, salamat, Panginoon, sa patuloy mo pibigay sa amin ng probisyon, sa kalakasan, Panginoon, Lord God, sa magandang pangatawan, Panginoon. Ang lahat ito isang pagpapala na sa amin, sa grasya mo, Panginoon. Salamat po, Lord. Ito po ang aming dalangin, Panginoon, sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Halina't magbigay, the best ang ialay. May ngiti sa langit, awit na papuri. Tayo'y magtanim ng mayroong aanigin. Pagpapala ng Diyos ay maangkin kung lubos. Babalik sa'yo ang iyong bibigay ng siksik, liglig at Ayan. So, again, sa pagpapatuloy ng ating pagsamba sa Panginoon, ay i-ready natin ang ating mga puso at tayo maging open sa magpaayos sa Panginoon. At ready po natin ang ating mga Biblia at ating mga puso isipan sa mensahe ng Panginoon. At ang magdadala ng ang ating mensahero ngayong umaga ay, palakpakan naman natin, from Boracay, si Pastor Lando Atienza. Okay. Good morning. So, medyo malamig na ang panahon, ano? Minsan lang tayo nagkikita, ngayon na naman. Dahil alam ko na may plano ang Diyos sa buhay natin. Sila na Apostle Paul, one thing I want to do is to gain Christ. Today I want to share to you about a person, a man, na kung titingnan natin, he achieved so many areas in his life. But one thing is lacking to him. That's why he gave his life devoted to his career to know more Christ. Lahat na sa kanya na, kung baga sa kay Moses law, he is a jealous. Kung sa religion, he is fanatic. Even the church, he persecuted. Kung sa wisdom, he has a wisdom concerning sa kanyang profession. But to him, isang bagay na kulang. He is a man of achiever. He achieved so many things in life. But one thing is lacking to him, Christ. He has Christ, but not so much. But he wants more and more to know more Christ in his life. As long as he has
He has a breath, he has strength, he has emotion, he has intellect. He want Christ more in his life. Ito ang taong ito, walang pagkakontento. Wala, hindi siya kontento kung anong mayroon siya ngayon, kung mayroon siya noon. He want to walk on to achieve more. My title in my message today, Walk on to Achieve. Meron ba tayong gusto marating? Because we are the people of destiny. Mayroon po ba tayong journey sa life natin? Like Apostle Paul. Sabi ni Apostle Paul, kung ako'y sumusunod kay Kristo, sana susundin niyo rin ako. Tama po ba? Ano ba ang atin iniim sa buhay na marating? Makatapos ang mga anak natin, manalo tayo sa, wag lang sa luto. One time na nakalista ang pangalan ko, tapos yung pangalan ko, isa puro capital letter lahat. Sa lahat na nakalista, ang pangalan ko lang capital letter. Sabi ko, ano na to, blessing na to, dahil senior citizen ako eh. Pagdating ko doon, sabi ko, sana ang DSWD. Sabi nila, wala dito, sir. Ay, bakit meron kayong mga listahan? Nandiyan malista ang pangalan ko. Siya nandito, sir. Sabi ko, para saan yan? Siya, bingo. Siya, gusto mo, sir, magbingo? Sabi ko, pag nagbingo ako, pag nakita ng membro ko, lahat na lang kami magbibingo. Kaya sabi niya, sir, ayaw mo? Sabi ko, ayaw ko kasi ayaw ko magsugal. Because I have confidence in Christ that Christ supply all my needs. Kaya ang title natin sa 15, in confidence, kumpiyansa, El kay Kristo. Tama na nagdagan ko lang kasi hindi ako Espanyol eh. Ang lahi ko Espanyol, pero hindi ako marunong magsalita ng Espanyol. Kaya medyo pugi si pastor ninyo. Hallelujah. Ay simula naman tayo. Let us open our Bible, the book of Philippians chapter 3, verse 7 to 14. This is very familiar to every one of us, to those who study their Bible. To those who are familiar, the version of their Bible. And before we read this, let's pray. Let's allow the Holy Spirit to open our mind to see what Paul sees. Kung ano nakita ni Apostol na gusto niya iabutin sa kanyang buhay habang siya ay nasa ministeryo ng Lord. Father, we thank you, Lord, today as we gather in this place. We ask the anointing of your Spirit na mag-open sa amin spirit, soul, and body so that we can absorb your message today because your word is the food of our soul and the light of our soul. Today, we bless you. We honor you, Father. In the name of Jesus, amen. Verse 7. May title diyan kung NIV ang version mo. False desire to gain Christ. My title is Walking On to Achieve. Walking on to press on. Tuloy ang biyahe. Walang hihinto, ayaw huminto, hindi dapat huminto, dapat tuloy-tuloy. Whatever happened in our life, God is
hindi mapektuhan sa mga sirkumstansya na pinagdadaanan natin. He is still waiting for us. He is still coming soon to give us the prize kung paano tayo nagpapagal at paano tayo mini-maintain ang ating journey into Christ. But whatever was to my prophet, remember this, prophet. The word prophet, ano yun? Ganansya. But whatever was to my profit, I now consider loss for the sake of Christ. Ginbalansiya kung ano ang pinakamas maganda sa kanyang buhay. Ano ang magiging fulfillment sa life niya is to gain Christ. Hindi naman masama na mag-achieve tayo ng mga bagay-bagay para sa ating pang-araw-araw na buhay, para hindi tayo magutom, hindi tayo manlilimos, dahil ayaw ng Diyos na manlilimos ang kanyang mga anak. Gusto niya ang kanyang mga anak, i-prosper niya, bigyan niya ng successful life. But one thing we need to put into our mind, the very best thing that need for us na kailangan ng buhay natin ay ang makilala ng lubos-lubusan ang kung sino si Kristo. Verse 8, what is more? Pag sinabi, what is more? Ano pang mga madagdag dyan? I consider everything a loss compared to the surpassing greatness of knowing Christ Jesus Christ, my Lord, for whom sake I have lost all things. Bakit? Sabi ng Hebrews chapter 12, verse 1, basahin nyo nga, chapter 12, verse 1, Hebrews chapter 12 verse 1 says, kaya nga, napaligiran tayo ng mga saksi. Sige nga, sige. Therefore, since we are surrounded by such a great cloud of witnesses, let us throw off everything that hinders and the sin that so easily entangles, and let us run with perseverance the race marked out for us. Hello? Mainilatag na pala ang Diyos sa buhay natin na dapat natin takbuhin at abutin. Dahil yan ang kagustuhan ng Diyos. Yan ang gusto ng Diyos mangyari sa bawat manampalataya sa kay Kristo. Hindi lang maging mayaman tayo sa material na bagay, kundi dapat maging mayaman tayo sa pagtakbo, sa lalambutin, upang maabot ang pagpapala. Pasensya na kayo, Ilonggo ako eh. Tuloy-tuloy na sana yun. Anointing na yun. Nahinto, naiba ang lingwahe ko. Kaya nga, mga kapatid, sa araw-araw na buhay natin, ano ba ang atin minimiti na mangyari sa ating buhay habang tayo nabubuhay dito? Ang makamit ang mga bagay, yes. Hindi masama. Karapat-dapat at dapat. Dahil ayaw ng Diyos maging hikahos tayo. Ayaw ng Diyos na maging malimos tayo. Ayaw ng Diyos na maghihintay tayo ng, ano ba sa barangay yan? Ayuda. Pero kung mayroon, nandoon din ako. Siyempre, yung pangalan ko naroon. Kaya nga na, muntik na akong na-deceive sa binggo eh. Kala ko pagpapala na, yung pala sugal. Ano mo, programa ng isang politiko yon. Sabi ko,
bingo, may rep, may television. Ewan ko kung may house on lot. Hindi na ako nagtanong. Kasi magtanong ako, baka matintar pa ako. Balik na tayo kung saan tayo. Baka lumayo tayo sa mensahe natin. 9. And be found in Him. Not having a righteousness of my own that comes from the law. He is the law maker. He is the law nga nag-obey. Grabe sa Apostol Pablo, nakita natin kung galing saan sa galing. Professional. May katungkulan sa pamalaan ni Gamaliel. May alam. May plake. May appreciation. Lahat-lahat na sa kanya na. May tabak upang patayin ang manampalataya kay Kristo. Ngunit na nakilala niya si Kristo, nakita niya, walang kabuluhan ang lahat. Walang pakinabang ang lahat. Walang saysay ang lahat. Because man shall not live on bread alone, but in every word, hallelujah, comes from the mouth of God. Nakita niya ang kalagahan ng buhay, mapalad tayo. Bakit nandito tayo? We are not wasting our time. We are gaining our time because God wants to tell us the truth, that the truth will set us free indeed. Therefore, my friends, ladies and gentlemen, ano ba ang atin minimithi sa buhay? Ako gusto ko magpa-Israel. Kaya lang wala pa tayo na gano'n. Wala pa passport. Kayo mapasibo. Sumama ang mga lalaki para mag-enjoy. Ako gusto ko rin, kaya lang wala na maiwan. So balik tayo. I be found in Christ. Nga makita ako kay Kristo, hindi ako makita ng tao kung sino ako. Gusto ko makita ako ni Kristo. Hindi ako gusto i-apresar, kagahingin ang approval ng tao at commendation ng tao, kundi gusto ko ang commendation at approval ni Kristo. Kaya pasensya na kayo kay Pastor Nando. Galing ako sa garbage. Galing ako sa tambay. Galing ako sa grupo ng mga adik, mga lasinggo. Kaya nagsasuffer ako kung ano ang nangyari, kung ano ang ginawa ko sa buhay ko noon. But one thing I need to do is to gain Christ. Because katawan lupa lang ito. Kaya nga sa Apostol Pablo, sa palagay yun naabot niya ang kanyang minimiti. Tanungin ko kayo, kung kayo yung nakilala yun si Pablo, narating niya ba o hindi? Narating. Narating niya. Dahil pinatay siya. Kaya kung hindi pa niya narating, hindi pa siya mamamatay. Katulad ni John the Beloved, isinulat pa ni John Beloved ang Revelation bago siya namatay. Ano ang ginawa nila kay John Beloved? Gimprito. Pero buhay. Siling ni Jesus, ano sa inyo kung nga tao manatiling buhay? Amen. Ay, Pastor, nakakatakot naman yung mensahe mo. Kailangan ba mamatay ako para makumtang ko si Kristo? Yes! Dahil sa mundo ito, maraming mga obstakol na maghihila sa ating palayo kay Kristo. Kung ang ating prinsipyo at ating minimithi ay magkakaiba sa minimithi ni Pablo.
Ano ba ang gusto natin mangyari? Ako, tapos din ako sa kolehiyo ko. Kailan 75. Sa grade 1 ko hasta grade 6 ako. 7 years ang grade 6 ko. Puro 75. Wow! Enjoy na ako yan. Pagdating ko sa high school, 9 years ang high school ko. 75 pag 74 ang lungkot ko. Pero pag 75, wow! Nandun si Lando sa grupo. Imnan na ang imo tagay. Hallelujah. Nakatapos ako sa college ko. Ano ang ginagawa ko? Pinapainom kong teacher ko, professor ko. Sira, baka makalimutan mo ballpen, isulat ang pangalan ko. Nakapasa din ako sa board exam. Ay, alam niyo kung kaano katalinong pastor ninyo? Yung professor namin, yung examiner namin, bago mag-exam, hinila ko muna, dito muna tayo, sir. Ay inuman kami na lasing ang sir ko. Napasa si Lando sa board exam. Oh, may license ako sa board exam sa PRC. Kaya lang yung utak ko walang license. Bakit ang amoy baho? Alam niyo, maaga akong umalis sa bahay kasi nagsuga to sa paligid namin. Tapos dito, mabot pa rin. Hinahabol ako ng amoy. Sabi ko, saan na kaya ako patungo nito? Lord, fulfill my desire. Nga magkaroon ako ng sarili kong kwarto. Shield. Walang hangin na makapasok. Anong ibig yung sabihin? Ang lalim na iisip niyo ah. Bakit ang lalim ang iniisip ninyo? Ay, may aircon. Siyempre, pag may butas yun, hindi maganda ang aircon. Dapat. Huwag nyo naman isipin na bukas, ngayon lang tayo magkita. Ngayon, pinapagaling na ko ng Diyos. Kunti na lang gamot na iniinom ko. Hallelujah. At saka, medyo may muscle na si pastor. Hallelujah. Sana tayo, bakit? Pastor, Brother Justin, ikala mo. Jesus. Verse 10. I want to know Christ and the power of His resurrection and the fellowship of sharing His suffering, becoming like Him in His death. Ito na ang tinatawag na kwarto na walang butas. Konkreto. Grabe no si Apostol Pablo, no? Yan ba nga, kung minsan nakapag-isip ba tayo, Lord, nakakatakot mamatay. Tama po ba? Kaya inom tayo ng gamot. Tusok ako ng insulin. Sakit na dito. Dito na naman. Sa kabilaan. Pero nasanay na ako, parang addict na ako. Parang addict na ako sa insulin. Pag alas 8 ng gabi, ting! Nag-alarm ng mind ko, kailangan ko na magtusok. Pag hindi, wala, tataas ang blood sugar mo. Pero nakita ko, improve na, ng controlled na. Kaya, magkita kami ng doktor. Sabihin ko, kunin mo na lahat to. Gusto ko na si Kristo, hindi ang insulin. Hallelujah. I want to know Christ and the power of His resurrection and the fellowship of sharing His suffering. You like this? You like this? Fellowship and suffering? Bakit ang iba ayaw? Bakit tingin na malagkit ang iba sa akin? Gusto mo bang suffering? For my own, I don't like. But for Christ, yes. Because I gain life.
Amen. Sabi no, amo gali ni, ay, Ilonggo na naman tayo. Ganito pala minimiti ni Apostol Pablo to join with him in suffering. Akala natin ang pagkakristyana natin happy-go-lucky, ano? Kaya kung may suffering, Lord, bakit ginala mo to? Bakit ganito? Bakit ganyan? Bakit? Di ba binigay ko na sa iyong lahat? Bakit ganito ang nangyayari sa akin? I lost prophet? Na-bankrupt ako? Nagkasakit ako? Nagkautang-utang kami? Akala ko, Panginoon, you are God who supply all my needs. You are Jehovah Jireh. But bakit nangyayari ito sa buhay ko? What the purpose of this? Kung ignorante ka dyan, mabackslide ka. Kung ignorante ka sa nangyayari sa buhay mo, sabi mo, Lord, saka na tayo magkita. Ay, hindi kayo magkita kasi imperno ka siya sa langit. Walang panahon na tumalikod sa Diyos. Ako, tinitiis ko. Gusto ko pa mabuhay. Gusto ko pa makita si Kristo. Mata sa mata sa kanyang pagbabalik. Gusto kong sobra pa kay Superman. Aangat ako sa lupa at aawitan ko ang Diyos sa kanyang kaharian. Aangat ako sa lupa at salubungin ng Diyos sa himpapawid. Kaya gusto kong mabuhay to gain more Christ. Kasi kung hindi si Kristo buo-buo sa'yo, delikadong buhay natin. Maaari tayong mag-compromise. Maaari tayong magsabing, saka na lang, Lord. Busy ako. Maaari tayong magsabing, ito muna unahin ko, Lord. Kasi, ano to ng pribileyo. Hindi ba nangyayari yan? Pag si Satanas nag-offer, kung kulang yung pagkilala sa Diyos, hindi naman mag-offer Satanas sa iyo kung full of Jesus ka. Tama? O-offer lang si Satanas, si Satanas sa iyo. Kung nakikita niya, nalanganin ang buhay mo kay Kristo. Pero kung nakikita niya, kahit anong nangyayari, nagsasabi ka, Diyos ko, pagpalain mo ako. Hindi, ayos ko, panaluhin mo ako. Kung ang ating buhay alanganin kay Kristo, natutuwa si Satanas, he swallow. Siling sa isa ka Satanis nga na born again. The prayer of the Christian swallowed by the devil. Because ang prayer mo ay hindi totoo mula sa puso. But the born again Christian, sabi niya, kung ang prayer ng born again Christian, earnestly prayer, hallelujah, tatakbo si Satanas at magtatago. Because your prayer is a powerful prayer that destroy the work of Satan in the life of your family, yourself, and your neighbors, and your businesses. Do you want suffering? Kaya ko kung wala si Kristo. Gusto ko si Kristo muna para masustain ko ang sarili ko in times of trouble. Amen. Hindi pa natin nabasa yung outline ko, ha? Wala pa ako sa outline ko, kapatid. Dito pa lang tayo. Verse 11, and so somehow to attain, hallelujah,
to attain the level and the standard sa mga kailangan na isang Kristiyano. Kung nagsimula ka, kapatid, tuloy mo na. Huwag ka na hinto. Huwag ka mag-after kung anong material ka bagay dito. Afterin mo na makilala mo si Kristo sa pamamagitan ng preaching o pagsasalita patungkol sa Diyos. I-desire mo. Ay, wala sila dayuda. Wala sila dayuda. Wala sila daseng, ano ganina, sa mga senior. Sino mga senior dito? Pension. Kapatid, wala dito. Dito lang si Kristo. Si Kristo ay nandito. Gusto niya pagpalain ka para yung mga magliliit na bagay ay ma-appreciate mo at masabi mo, Lord, thank you. Tama po ba? Huwag mo hanapin. Dito ang kayamanan sa lupa. Hanapin mo ang kayamanan nandoon sa kamay ni Kristo. Where your treasure is, there your heart be also. Maglaan ka ng iyong kayamanan doon sa kaharian ng Diyos na walang magnanakaw o termites na wawasak. Hindi katulad ng kayamanan sa loob. By the way, hindi masama maging mayaman tayo. Huwag mo lang sabihin sa sarili mo, you are successful kung hindi ka successful kay Kristo. The success of life is to gain Christ. Remember this, brother. Baka ho, ma-deceive tayo. Maibigay na natin ang lahat natin na oras upang kumita, upang magkaganansya, upang mag-profit, but less tayo sa kay Kristo. Hindi masama. Masigasig ka. Sabi ni Brother Russell sa kanyang wali doon sa midweek namin, the lazy hand go and the prudent hand, rules. Amen. Ang matatamad ko, magiging pulubi. Pero ang mga sisipag, maghahari. Ay, dapat lang tayo maghari. Dapat lang magsipag tayo. Huwag tayong umasa na tutulo ang langit ng isda. Hello? Si Apostol Paul naabot ng lahat, nakamta niya lahat, pero he's considered them lost and garbage. Ibig sabihin, hindi naman sinabi ni Apostol Pablo na hindi mapakinabangan. Kasi sa panahon ngayon, ang garbage may pira. Ang basura may pira. Ibig sabihin, hindi iyan mo ang contentment ni Apostol Pablo. Hindi iyan mo ang success na hinanap ni Pablo. Kundi iyan, ano na yan? Adorno sa buhay. Na makabili tayo ng project. O yun. Si Brother G, nag-blooming dahil sa project. Ako, nag-retinol din ako. Ay, masama ba? Sino sa inyo hindi naghilamos? Tingnan yung mukha niyo sa espiyo. Mabasag ang salamin pag nagsalamin ka, kundi ka namumunas. Ay, bakit nandiyan na tayo, Pastor? Naku ka. Not that I have already obtained. Oy, sabi ko na nga, naabot na niya eh. Past tense ang ginamit niya. Not, sa verse 11,
at 12, not that I have already obtained all this or have already been made perfect, but I press on to take hold. Hindi siya naging kontento kung ano mayroon na siya, kahit sa Christian life niya. Hindi siya gusto na, upo tayo. Tama? Upo tayo, uli. Kung gusto niya Apostol Pablo, press on. Testingan pagid. He never content what he have, but he press on. He press on. He walk on to achieve. He walk on to finish the race. Kung minsan ang mga Kristiyano, katulad ko, tumatakbo na. Kaya may waiting shed. Nagpahinga muna. Waiting shed ng sanglibutan. Naintindihan natin, mahilig tayo maghanap ng waiting shed. Dahil ayaw natin mainitan. At mapuspos ng init, sayang ang project. Sayang ang retinol. Ano pang ginakuskos sa guyan ninyo? Si Brother Justin, ano mo ginagamit mo? Alam nyo, mga lalaki dito, mas makinis pa ang pisngi na sa mga babae. Tingnan nyo si Brother Russell. Medyo sunog lang sa init. Tingnan nyo si John. Bago naman sapatos ni John. Hindi nagbibigay. Hallelujah. Sana all. Hallelujah. Praise on, brother and sister. Ano man kalagayan mo ngayon, praise on. Ano man hinaharap mo ngayon, overcome it. Because we have the power of the Holy Spirit to overcome all struggle and circumstances in life. Not because we have strength. Because sabi ni Apostol Pablo, I can do all things through Christ who strengthened me. Sino nagpa-strengthen sa'yo, kapatid? Kahit asawa mo. Kung minsan asawa po mga ani mo, ay nagpahina sa'yo. Hallelujah. Kung minsan mga pamilya mo nagpapahina sa'yo. But because of Christ, I can do all things through Christ who strengthened me. Everybody say, I can do all things. Bakit iba lang? Ay ba? Bakit hindi nakikinig? O itago yung cellphone ninyo kundi man lang para sa Diyos yan. I can do all things through Christ who strengthened me. Palakpakan natin si Jesus. Tayo blessed today. Hindi pa natin nabuksan ang ating outline. Wala pa tayo nagsimula. Title pa lang sinabi ko, working on to achieve. Actually, kung titingin mo na, tapos na eh. Gusto na natin mag-response eh. Gusto na natin simulan. Kung di mo pa nasimulan at may hinihintay ka ng mga pagpapala, huwag munang pagpapala, kapatid. Hayaan mo na nga makilala mo lubusan si Kristo. Dahil kung ang pagpapala ay darating sa iyo at hindi mo kilala si Kristo, mabackslide ka. Huwag muna yan. Alam na yan ni Jesus kung anong kailangan natin. Alam ng Diyos kung ano ang pangangailangan mo. Alam ng Diyos kung anong tibok ng puso mo. Alam ng Diyos kung anong iniisip mo. Ang iisipin mo, alamin mo kung sino si Kristo. Dahil hindi ka natatalo dyan. You profit much if you know more Christ in times of suffering. You cannot learn to know Christ without suffering.
Suffering is the key of God to know more and humbly know Christ. Therefore, kapatid, in closing, wala pa pala. Closing na tayo. 12 pa lang yun. Hallelujah. As a result, tama pa ba? Lain ang binasa ko. Sa 13, brothers. Bakit brothers lang? Dagdagan natin sisters. Pero hindi kayo ma-prostrate mga ladies. Because you are more than the men today. Sana ba mga lalaki natin? You know. You know. Yun sila sa likod. Buti na lang hindi kayo naninigarilyo, no? Tapusin yung sermon ni Father. Tapos babalik kayo, peace be with you. Bakit gusto yun sa likuran? Pag dumating ang pagpapala, bakit ho may stampede tayo dahil gusto yung mauna? Sorry, brothers, I do not consider myself yet to have taken hold of it. Hallelujah. Wala man niya gina-consider gapon. Apostol na siya. Signs and wonders and miracle na experience na niya. He put up churches in every Asia. Asia Minor. Lahat, maraming churches. Because he is an apostle. Pero hindi ba siya kontento? Na-shipwreck na siya. Na-priso na siya. Nakadinahan na siya. Binugbog sarado na siya. Ba't wala gyapon sa maghinto? Ngami isang mensahe ni Apostol Pablo sa atin. Brother, I do not consider. Ang consider, apat ko kabis nakita dito sa message na to. Ang I consider, ang I nakita ko 11 times. 11 ang nakita ko. Ginpatuhoya sa kanya, kagipatuhoya sa kanyang natapos at nag-gain. Pero in the last sa 15, makita natin mamaya. Brother, I do not consider myself yet to have taken hold of it, but one thing, saan natin narinig yan? Sa kay Mary at Martha, na sinabi ni Jesus sa kay Martha, one thing is needed. Sa Psalm, makita natin one thing. I desire. Tama po ba? To bless the Lord. What is one thing in your life, brothers and sisters, that consider you are achiever of God's mandate? Ano ang one thing sa atin? Importante yan. Kung wala ka goal, sa buhay mo bilang Kristiyano, hindi mo masabi may isang bagay ka gusto maabot. Tama po ba? Kung gusto mo lang, okay, simba ka, hindi. Simba ka, oo. Simba, hindi. Hello? Mayroon ba tayong one thing sa life natin para sa Diyos? O gusto natin mag-enjoy sa mga bagay lamang? Sabi ko na nga, huwag mo munang mithiin ang pagpapala. Mithiin mo ang makilala si Kristo because all things, seek first His kingdom and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Kasi kung minsan, hindi natin binasa, seek first of His kingdom. And all things tayo nakapokus. Kaya frustrated ang Christian life natin. Hindi tayo enjoy sa ating pagkakristyano. Hindi tayo masigasig sa ating pagkakristyano because nakita lang natin ang all things. At hindi nakarating
at hindi dumating dahil wala GNT, wala Ninja. Nako ka, buti na lang may plus. Mayroon na tugo. Dami na, no? Courier. May tugo na, kaya ang tugo, isa lang ang nagabiyahe. Late ko minsan ang delivery. Pero hindi ko sinisira. Pero ito ang masama. Kung ang one thing natin ay ang mga bagay dito sa lupa, we miss the point. We miss the point of your Christian life. Pwede yan sa hindi manampalataya. Because sa hindi manampalataya, nag-away-away. Ngayon dito sa Kongreso, hindi na nga iba uma-attend. Pinapa-attend nila yung mga membro nila, yung mga employee nila. Iyon isasabak doon sa question and answer, yes or no. Nag-aaway sa confidential fund. Hindi malaman kung sino ang si Piatos. Si Pastora nag-basketball? Wala. One thing. Let us focus these things. This one thing. Just only one thing. Hello? Mayroon ba tayo nito? O kung ang one thing mo, mag-asawa ka. O bakit nakangiti? I dream. Ang anak ko, 30 na yan, wala pa asawa. Nag-aaral sa ngayon sa Bible School. Alam ko ang one thing sa kanya to serve the Lord. Tayo ba mga magulang, ano bang one thing na importante sa atin? Hindi ko na ibasahin to. Saka ko na iwali sa inyo ang walking on to achieve. Kasi puno-puno na tayo, di ba? This is the leading of the Holy Spirit. Man, ang tao nagbibigay, naggumagawa ng kanyang bagay para sa Diyos, pero ang Diyos gumagawa ng mga bagay para sa atin. Dito tayo po-focus sa one thing. Pinaka-importante dito. I lost everything. I consider garbage. I consider hindi mapuslan. But one thing is my desire. May awit tayo niyan ha. Brother Andrew, ano? Oo, mamaya yan kantahin natin ha. One thing. Isang bagay ang gusto mo ma-achieve sa buhay mo. Ano ba yun? Ano ba yun, kapatid? Let's open our mind. Let's go back our senses. Let's go back our Christian mind. What is one thing in your life you need to achieve? This is the most important. Makatapos ka doctorate. Maging teacher ka someday. Makapasa ka sa PRC. Ako pasa din sa PRC. For one thing I desire. Pero kung pakunin mo ko ng exam uli, 0. Dahil espiritu ayon sang lasinggo. What is one thing? Hallelujah. Kaya nga sabihin mo na nga ngayon, parinig mo nga sa Diyos, parinig mo kay Satanas, ano ang isang bagay na gusto mong maarating sa buhay mo? Sabihin mo, isigaw mo. In Christ, In Christ alone, I give my trust. Ano da yun? Pero ginakanta na ito na permis sa patay. Pero importante na.
In Christ alone. This is the motive of Apostle Pablo to gain. He ran the race to gain the prize to be in Christ. That is one thing. Ano ba? Sige nga, mag-usap tayo. Ano isang bagay na gusto mo marating bilang anak ng Diyos? Ilabas muna natin ang pagpapala ng Diyos. Kasi ang pagpapala ng Diyos nakahanda para sa iyo. Sa Facebook, pinakita lang pira, maya yayaman ka. Pero ito totoo, yayaman ka kung ma-achieve mo itong one thing. Hallelujah! Yan ang isang bagay, kapatid. Mapakain mo mga anak mo, mapalaki mo, mapa-eskwela mo, mapatapos mo. That is your goal. O your goal is to achieve, to know more Christ. And to be in His presence, in suffering, in blessing, in prosperity, in sickness, and in health, till death do us part. Na minsan nakalimutan ko na kasi wala na sa inyo nagpapakasal eh. Ang tagal pa. Marami pa kayong hinihintay. May baka, may kalabaw, may kambing, may pato. Gusto nyo pulang handa. Kakainan lang kayo pagkatapos uwi, ikaw tagahugas ng pinggan. Sino sa inyo magpapakasal? Sabihin nyo na. Sa 2026, may expire na rin ang license ko. Pakasal na kayo. Dapat yan ang minimithi nyo. Maliban kay Kristo, yan ang mimithiin ninyo. Amen? Para masitpre kayo sa mga akusasyon ni Satanas. Para pati mga anak ninyo matutuwa. At makapagsabi, ama ko yan, ina ko yan. Kag magasunod sila sa mga yapak natin. Amen. Pastor, bakit parang kinukumbiktar mo ako wala ka na ba lagi, Pastor? Ang sabi ko sa inyo, habang nakahinga tayo, habang nandito pa mga paa natin nakayapak sa mundong ito, ano ang gusto mo marating? Sabi ko na nga, kung titingnan natin, ang principle ng Diyos, seek first. Hindi ito ano lang to, para lang to practice na natin. Wala ito dating sa atin. Pero pagdating sa all things, may dating na. May dating na. Doon ka na humuhugot. Kailan pa, Lord? Kailan pa, Lord? Kailan pa, Lord? Pag wala pa, say mo, Lord, yan ka muna. Diyan ka muna. Tingnan natin si Apostol Pablo. One thing I desire is to have more Christ. Hindi ba tayo na fall short sa glory ng Diyos? Because all have sinned and fall short the glory of God. Na fall short tayo Hindi tayo nakaabot sa standard ng Diyos. Nang save tayo, nang naniniwala tayo at tumanggap tayo kay Kristo, ging sanctify tayo ng Diyos. Sanctify ibig sabihin sanctify, you need to work out glory by glory in your life to Christ. May process and changes sa life sanctification by the Holy Spirit and His Word and the testimony of your suffering. Hallelujah! Pwede ba tayong
magmuni-muni ngayon. Let us open our mind. Aawitin natin ang isang bagay. One thing. Hindi ko na buksan yung outline ko. Baka i-post ko sa sarili ko sa gusto ko na isabihin. Pero kung mananatili ako sa gusto ng Diyos, sabihin sa inyo. God changed the atmosphere. God want to talk to us today. God want to illumine our mind. Baka imsimya na tayo. Ano yon? Makalimutin na tayo. But gusto ni Jesus, ibalik tayo sa kanyang alituntunin. Hallelujah. Let us offer our life to God so that we can know the perfect will of our Father. Hallelujah. Please all stand and let us meditate the God we serve. Remember this word, one thing. Kaya kung ito ang priority ng life mo, yung ibang mga bagay, second option na sa life mo. Your priorities in life is to know more and more Christ in life. In blessing, yes. Hindi tayo makakausad. Madadivert tayo. Hindi ko kung saan ang ating kayamanan, doon ang ating puso. Kung ang kayamanan natin sa mga bagay dito sa lupa, mag-away-away tayo. At pag-aawayan yan. At walang pagka-contentment yan. At natutuwa si Satanas na mag-away-away kayo sa mga material na bagay. Pero kung ang mo one thing sa life mo ay ang knowing Christ, and all things shall be added unto you. Hallelujah. In Christ alone, I place my trust and find the glory in the power of the cross. And in every victory, let it be said on me, my source of strength, my source of hope, in Christ alone. In Christ alone, I place my trust and find the glory in the power of the cross. In every victory, let it be said on me, my source of strength, my source of hope, in Christ alone, in Christ alone, I place my trust and find the glory, the power of the cross. In every victory, let it be said on me, my source of strength, my source of hope, in Christ alone. I finish this verses. In verse 14, I press on toward the goal to win the prize, for which God has called me heavenly ward in Christ Jesus. In 17,
join with others in following my example. Paul follow Christ, and we need to follow the example of Christ. To run and to press on in one goal is to gain Christ. Father, we thank you, Lord, as we sing this song again. In Christ alone, let the Holy Spirit move in our hearts. Let your Spirit, O God, illumine the mind. And whatever we hear today, we treasure it. Because we believe ito ang maging giya namin. So in Christ Lord, in Christ alone, I place my trust and find the glory, the power of the throne. In every victory, let it be said of thee, my source of strength, my source of hope, in Christ alone. Hallelujah! Alone, I place my trust and find the glory, the power of the throne. In every victory, let it be said of thee, my source of strength, my source of hope, in Christ alone. Let us repeat this verse in Philippians. I can do all things through Christ who strengthened me. Whatever happened, whatever circumstances ginundergo mo ngayon, let's proclaim our strength is from the Lord. Our hope is in the Lord. Our victory is in the Lord. My success is in the Lord. Hallelujah! Palakpakan natin si Jesus. Praise the name of Jesus. Praise His holy name. Please be seated. May gusto lang ko i-share sa inyo. This is not a burden. This is blessing. Pag sinabi blessing, Lord, may matanggap kami. Ang atin mga kababaihan, pakitayo nga mga babae pupunta sa Cebu.